Guys, for today's video, gusto ko sanang mapag-usapan natin on how I look Bilis in terms of their customer service. Bakit? Well, syempre, hindi naman lagi na nasa taas tayo ng gulong, di ba? There would be times na iikot yung gulong at nandun tayo sa baba at during that time, possible na nagigipit tayo or nagkukulang tayo. And in this video, pag-uusapan natin how the customer relation of Bilis is compared with our banks and credit card companies. So, mas mababait at mas okay nga ba ang mga tao sa Bilis kaysa sa mga bangko? Well, yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, just a disclaimer lang po, hindi po ito sponsored ni Bilis, but more on comparison ng experience ng karamihan versus sa experience naman with the banks and credit card companies. So just to let you know guys, hindi pa po ako na-overdue kay Bilis ha. Nagagamit ko si Bilis paminsan-minsan but never po akong na-overdue. Kaya isa sa pag-usapan po natin dito is based on the experience ng karamihan na nagpo-post sa internet with regards to Bilis. And at the same time, yung experience ko naman with the banks and credit card companies. Guys, dumating din naman sa time na nalubog ako sa utang with credit card and bank. So kung ano yung naranasan kong experience with them sa collection agency nila, yun ang pagko-compare natin with Bilis. So, simulan na natin. Masasabi ko na si Bilis ang isa sa may pinakamagandang customer service. Hindi lang naman features ang usually hahabol natin eh. Siyempre nandyan yung customer service. Nandyan yung pakikitungo ng customer service nila sa pangangailangan din natin. And sa tagal ko na nagre-review ng mga online lending apps, mga utangan, banks, etc. Talagang si Bilis lang po talaga ang nakikita ko ganito makipag-usap, makipag-deal with their customers. Lalo na sa mga customers na nagigipit. Usually kasi sa mga ibang lending companies, kapag pumalya ka na late ka na, talagang galit or, di ba, ganun ka firm, mangolekta, mapapakamot ka na lang na sana hindi ka na lang pala ng utang sa kanila. Pero kay Bilis, I guess, it's a different story. Okay, unahin natin. Meron silang promise to pay. Well, sa mga credit card companies naman, nagbibigay din naman yan ng promise to pay. Experience ko before, nagkaroon ako ng palya sa mga credit card ko, is na tatawag yung collection sa'yo. Tapos, tatanungin ka, bakit hindi ka nakapagbayad, kailan ka magbabayad, kano babayaran mo. Yun yung tatanungin sa'yo, which is napaka-basic naman. There are banks na kahit natawagan ka na or nakapag-inform ka na ng promise to pay mo, from time to time, tatawag ulit sila to ask you to pay even meron ka ng promise to pay. So, ako, based on my experience, nagbigay ka na nga ng promise, tapos tatawag pa ulit sila sa'yo para tarantahin ka pa nila. I mean, hindi pa naman naglalapse yung promise na binigay mo sa kanila, pero kailangan nilang i-follow up ng i-follow up. Well, kay Bilis, once you contacted them, lalo na in advance, na magsasabi ka na hindi ka makapagbayad ngayon at magpa-promise ka na magbabayad ka on a later date, Bilis holds to your promise and yun nga, pag lumipas na yun at wala kang naibigay, dun lang ulit sila tatawag sa'yo at magpa-follow up. So in this case, makikita natin na napakasigurista ng mga bangko at ng mga credit card companies. Next is late fees. Alam ko obligasyon natin na bayaran ng late fees. Dahil na late nga tayo and kasama yan sa contract or sa agreement na pinag-agrihan natin with the lending companies. Sa credit card companies, once na malate ka, with the exception of couple of credit cards lang once na malate ka ng isang araw, check na meron ka na kagad na late fee. Iba pa yung mga bank loans na gumagamit ng cheque. Yun, automatic talaga na meron ka ng bouncing check fee apart from late fee. So, di ba? Ang sakit ng mga fees ng mga bank. And suntok pa sa buwan para magpa-waive ng mga late charges. Hindi ko kunyari, nagpapa-waive ka ng charges dahil di mo naman kasalanan or what, dahil late posting or what, tapos magpapa-waive ka ng charges, kahit yun ang reason mo and napakataas pa rin ang probability na ma-decline yung request mo. With Bilis, nagwe-waive sila ng late fees or nagbibigay sila ng discount sa late fees. Wherein minsan kahit hindi ka mag-ask, ang ibibigay nilang computation sa'yo ay naka-waive na yung late fees. Thus, sa dalawa, makikita natin na hindi gahaman sa mga fees and charges si Bilis. Number 3, continuous collection call. Sabi ko nga kanina, na once na makapag-promise to pay ka na kay Bilis, hihintayin na lang ni Bilis na mag-lapse yung promise to pay mo tapos doon ka lang makakatanggap ng follow-up calls or collection calls ulit. Sa mga credit card companies naman natin, continuous po yung collection calls na yan. Every day may matatanggap po kayong collection calls. Even though sinagot nyo na, kinabukasan, ganun na naman, mag-e-explain na naman kayo, sasagutin nyo na naman. Na talagang kapag nandun kayo sa
posisyon na yan, nakaka-depress po talaga. Number 4, house visit. So lang po i-share sa inyo na based on the posting ng mga user ng Bilis, nag-house visit po talaga ang field collection officer ng Bilis. Well, mangyayari yan kapag una, hindi kayo nakapag-promise to pay sa kanila or nakipag-usap sa kanila or sinasagot yung mga tawag nila. There would come a time na pupuntahan nila kayo sa bahay to visit. And from there, dun kayo pwede magkaroon ng agreement kung ano yung magiging promise nyo. And based sa feedback ng mga tao, napaka-professional and magalang naman makipag-usap ang field collection officer ng Bilis. Sa mga credit cards ba natin, nag-house visit ba sila? Well, luckily, hindi ko siya na-experience, but I know someone na relative ko na pumunta talaga sa bahay yung East West and Security Bank. Lending companies, banks are prohibited to tell other people about your loans. So, bawal na bawal po yan. If I'm going to compare the two naman, parehas naman po silang cautious and respectful sa rights natin as a borrower. Lastly na lang po, number 5 is restructuring. Ano po yung ibig sabihin nito? Restructuring is, yung hindi mo na kaya makapagbayad, tapos gagawa silang panibagong agreement, kung kaya mo ba magbayad ng ganyang amount para ma-close yung loan nyo, etc. etc. So, sa mga banks, once na ma-default na yung account mo, meaning 3 months ka na hindi nagbabayad, mapupunta ka na sa mga third-party collection. Dito sa mga third-party collection, napakahirap na ng restructuring. Kapag tumagal pa na overdue ka, then that's the time na magkakaroon sila ng payment offer or plan sa'yo para ma-settle mo yung loan. Kasi habang tumatagal yung loan mo, mas nahihirapan silang kolektahin. So, ang iniisip nila, instead na hindi na siya makolekta, bakit hindi na lang magbigay ng discount or tanggalin yung interest, etc., at bayaran mo na lang yung principal. At least nakakolekta pa sila. Even discount sa principal nagbibigay pa sila para lang makakolekta sila. With Bilis, ganun din naman. Kahit tumagal na after 2 years pa yan, meron silang payment plan na makikita mo sa app about restructuring. Hindi mo na kailangan makipag-usap sa customer service agent. Makikita mo na lang na pag nag-login ka sa app, merong restructuring payment plan dyan na pwede mong i-avail. But if in case na hindi available sa inyo, well, you can still contact the chat support of Bilis to ask for a restructuring plan. So basically, yan yung comparison natin between my experience na nalubog din sa mga bank loans and credit card versus sa experience ng karamihan na na-overdue naman kay Bilis. So for our question of the day, gusto kong malaman kung meron kayong relatable experience about home visit. Kamusta yung naging home visit sa inyo? Ano yung napag-usapan nyo? Maayos ba silang kausap? Magalang ba sila? Etc. etc. Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Kaalam Vlog PH at Maria Cherry Joy Estrera. Sabi po niya, maraming salamat po sa video na ito, sir. Naliwanagan po ako. God bless po. Kay Kaalam Vlog PH at Maria Cherry Joy Estrera, shoutout po sa inyo, and thank you so much din po for watching and supporting my video. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!